So mga minamahal, selflessness. Totoo yun, kahit hirap na hirap yung nanay, hindi niya ipakita sa kanyang anak na siya hirap na hirap. Di ba, mga minamahal? Di ba? Kaya kung buhay pa yung nanay sa tabi nyo, pasalamatan mo ang Diyos. Amen. Kami, wala na kaming nanay. So malungkot, wala na kaming nanay. Gusto namin halikan yung naming nanay, wala na. Praise the Lord. Pero kung nandiyan pa yung nanay nyo, ba't hindi mo halikan yung mama mo? Praise the Lord. Halikan nga yung nanay nyo dyan. Baka hindi. Everybody shout, praise the Lord. Amen. So mga minamahal, talagang napakasarap ng minanay. Amen. Kaya mga minamahal, sabi ko, nag-preach ako kanina sa Hong Kong. Alas 12, lumabas ako, nag-preach ako sa Hong Kong. Sabi ko sa mga kapatiran sa Hong Kong, o yung mga nanay nyo, padala nyo ng control number. Amen. Tawanan sila. Amen. Kasi kapag yung nanay nyo, kahit masakit yung ulo, pag walang pera, masakit yung ulo, masakit yung balakang, masakit yung likod, masakit yung dibdib, masakit yung tuhod. Amen. Pag sinabi, ma, ito na yung control number, mawala na yung sakit. Amen. Di ba? Sabi ko, mga minamahal, amen. Diretso bit-bit yung basket. Diretso sa merkado, amen. Diretso sa palengke, mga minamahal, palit, bili ng kung anong bibilhin. Luto ng luto, para yung lola ko, mga minamahal. Pag yung lola ko, mga minamahal, walang pera, ang daming sakit. Mga minamahal, pag binigyan ng pera ng mga apo, wala nang sakit. Punta na sa palengke, bit-bit yung basket, pag uwi, punong-puno yung basket. Yung bayong, mga minamahal. Luto ng luto, kung kaya nito ng luto, yun ang kahinaan nila. Amen. Pero pag walang pera, masakit yung ulo. Kaya padala natin ang control number. Palapakan mo natin ang malakas ng mahal na Panginoon. Amen. So kung meron pa kayong nanay, nasa probinsya ngayon, padala ng control number. Happy Mother's Day, Mama. Ito ang control number. Palapakan natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Amen. Alam niyo po mga minamahal, napakaswerte ng meron pang mama. Maswerte pa kayo. Yung mga mama namin hindi tumikim ng kaginawaan. Puros kahirapan kasi noon. Ngayon, asensado na yung mga anak. Amen. Meron na kayong mga trabaho, nakapagtapos na kayo. Pero yung mga nanay, no, hindi sila nakatikim in taon kaginawaan. Amen. Puros na lang kahirapan. Kaya pag makita ko yung mga picture ng aking mama, maiyak na lang tayo. Amen. Hindi sila nakatikim ng kaginawaan. Napakahirap kasi ng buhay dahil pinanganak tayong mahirap. Amen. Pero ngayon, swerte yung mga nanay na nagtatrabaho na yung mga anak. Amen. Kami noon, hindi ganun. Grabing kahirap, pinagdaanan, mga minamahal. Kaya, hindi mo naman may balik yung nakaraan. Praise the Lord. Kaya kung buhay pa ang inyong mga nanay, bigyan nyo ng palaga ang inyong mga nanay. Malakas sa palakpak para sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Ang nanay daw po mga minamahal, meron tinatawag na the mother's heart reflects the very heart of God, who loves and cares for His children with love that is beyond comprehension. Everybody say amen. Tama po, amen po ba? Ang pagmamahal daw ng ina reflects sa puso ng Diyos kung gaano ka tayo kainibig ng Diyos, kamahal ng Diyos, inilagay sa puso ng nanay. Amen. Di ba mga minamahal? Talagang yung nanay kasi puso ng nanay. Kaya pag naulila ka daw sa amahan, sa ama, naulila ka lang sa tatay. Pero kapag naulila ka sa ina, para kang naulila sa buong magulang. Amen. Kasi iba yung care, iba yung puso ng nanay. Praise the Lord. Naalala ko yung testimony ng ating beloved preacher dito na Badlungon, na preso dito sa Mindanao. Dahil sa kanyang pagka-adik-adik, Badlungon, na preso sa Mindanao. Yung mama niya, sabi niya, yung mama ko, naningkamot siyang makaadto dito sa Mindanao para muduaw sa ako. Amen. Naningkamot siya nga makaadto. Hindi ka kasi matiis ng nanay. Amen.
para lang dalawin siya doon. Yung tatay medyo gahi. Amen. Pero yung nanay, mahina. Ever say, praise the Lord. Nangitag plete para makadtog Mindanao, para duawan siya dito. Siya, mga kapatid. So naghilak ang iyang inahan, ever say amen. Wala magpahibalo sa iyang amahan. Ibig sabihin, kahit patago, maminamali, pakita pa rin ng nanay na siya'y nanay. Malakas na palakpak para sa nanay, praise the Lord. Ever say, praise the Lord. Amen. So mga minamisan, ang nanay kusintidor, amen. Tama ba mga minamahal? Kasi iba ang puso ng nanay. Yung ama medyo gahi-gahi, strong. Pero yung nanay sa kusintidor, mga minamahal. Dahil puso kasi ng nanay, mga kapatid, iba. Sabi po ng banal na kasulatan, a mother's heart is a source of comfort. Palapakan mo natin ang malakas ng mahal na Panginoon. A mother's heart is tinatawag ng mga minamahal, the source of comfort, strength, and encouragement for her children. Mga minamahal, as she guides them through life's challenges and triumphs. Ever say amen. Totoo yun. Ever say amen. Yung nanay, nandyan ang comfort niya. Encouragement. Ever say amen. Mga minamahal, encourage ang kanyang mga anak. Guide them. Pinapatnubayan, ginagabayan sila, mga minamahal, sa buhay na maraming challenges sa buhay. Pero yung nanay nandyan pa rin, hindi nagkukulang ng paalala. Ever say, praise the Lord. Ever say, praise the Lord. Aminado ko dyan, mga kapatid. Ever say amen. Iba, mga minamahal. Kaya mga minamahal, sabi po, mga minamahal, a mother's heart, it's a source of comfort. Amen. Kaya maalala ko tuloy yung mama ko, mga minamahal, kapag ganitong dumarating yung Mother's Day, yung mama ko kasi, naulila kami ng maaga kaming naulila sa ama. Yung father ko namatay, 1972, 4 years pa lang ako. Yung bunso namin, 2 months. Sunod 2 years. Ako 4 years. Sunod 6 years, 8 years, 10 years, 12 years, 14 years. 8 kami. Mga minamahal, yung bunso namin 2 months. Pero yung aking mother, tumayo ng matatag by the grace of God. Praise the Lord. Amen. Kaya nakita ko ang hirap ng buhay. Yung aking mama walang tigil, halos araw gabi. Mahirap lang kami sa Tarlac. Kaya nakita ko ang buhay na pinasok ng aking mama. Maminamahal. Kung ano-anong mga pagluluto para lang mabuhay kami. Hindi basta-basta ang kahirapan, pinagdaanan namin, mga kapatid. Kaya, ganun din naramdaman ko po, yung mga magulang natin na pumanaw na, maminamahal. Hindi natin maibalik yung mga nakaraan, pero wala na, mga kapatid, tayong magagawa. Ever say amen. Pero mga hindi natin mawala sa puso natin, gaano kabait ang ating mga mama. Palapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Source of comfort. Sabi po ng Biblia, may tinatawag na strength and encouragement for her children as she guides them through life's tinatawag na challenges and triumphs. Ever say, praise the Lord. Kaya pag pinagsabihan kayo ng mama, ayaw, pagdabog-dabog. Ever say, amen. Hindi ka masultihan sa inyong ginikanan, sa inyong mama, magdabog-dabog, magtubag-tubag. Oy, pastilan. Pag hinulsol, ever say, praise the Lord. Kung adunay pangasaba sa ginikanan, pagmahal na. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. Kasabaan ka ba kung wala kay isa? Di ba? Tinuturuan kayo ng mga nanay. I-guide kayo. Ever say amen. Dahil ayaw niya mapahamak kayo. Walang inahan na gustong mapahamak ang anak. Ever say amen. Amen. Kaya kung ang imong mama musulti, dawaton, kinasing-kasing. Ever say amen. Ug tumana ang iyang mga advice. Palapakan mo natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. Sabi po ng Biblia, the value of a mother's heart is immeasurable. And it is the foundation of a loving and nurturing home. And the legacy that she leaves behind for generations to come. Ever say amen.
So ito po ang general, ibig sabihin, ang magulang, ang mananay, mga minamahal, yung kanilang legacy o yung kanilang values, mga minamahal, napakabigat. Ever say amen. Amen. So sila ay mag-iiwan sa atin ng tinatawag na legacy behind the generations to come. Kaya saludo tayo sa mga nanay, mga minamahal. Hindi pinabayaan ang kanilang mga anak. Ever say amen. A motherhood is one of the most important roles that a woman can play in life. The love, sacrifice, and dedications of a mother cannot be compared to anything else in the world. A mother's heart is a treasure that cannot be, cannot be bought, replaced, and replicated. Everybody say, praise the Lord. Hindi raw mapapalitan. Yung asawa, mag-asawa ka, pwede mong palitan. Kahit makailang ka pang asawa. Pero yung nanay, hindi mapalitan yung nanay. Everybody say, praise the Lord. Amen po ba, mga minamahal? Wala naman ako sinabing mag-asawa kayo ng marami, ha? Mga minamahal, baka sabi, may misinterpret nyo, mga kapatid. Everybody say, amen. Ang ibig kong sabihin, hindi mapapalitan yung nanay. Amen. Sabi po mga minam, cannot be bought, cannot be replaced, ever say amen, or replicated. Hindi matutumbasan. Napakasarap, mga minamahal. Binigyan tayo ng Diyos ng nanay. Ito'y galing sa Diyos. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Bakit? Nang lilangin ng Diyos si Adam. Si Adam niya nag-iisa. Ginawa niya ang babae. Ever say amen. So ang babae mayroong mabigat na role sa buhay ng tao. Ever say amen. Ito yung role niya, mga minamahal, being a motherhood. Mga minamahal, hindi basta-basta. Kaya sa araw na ito, mga minamahal, binibigyan natin ng halaga ang mga nanay sapagkat they deserve for affection. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Basahin natin ang unang hari. 1 Kings chapter 19 verse 20. 1 Kings chapter 19 verse 20. And he left the oxen and ran after Elijah and said, Let me, I pray thee, kiss my father and my mother, and then I will follow thee. And he said unto him, Go back again, for what have I done to thee? Amen. Dito po sa aklat ng unang mga hari, Kapitulo 19, talatay 20. At kanyang iniwan ang mga baka, at tumakbong sinundan si Elias at sinabi, Isinasamo ko sa iyo na pahagkan mo ako sa aking ama at aking ina, at susunod nga ako sa iyo. At sinabi niya sa kanya, Bumalik ka uli sapagkat ano ang ginawa ko sa iyo. Isang malakas ang palakpak po para sa mahal na Panginoon. Affection, everybody say amen. Pagmahal ba? Affection. Si Elisha, mga minamahal, Prophet Elisha, nang tawagin siya, mga minamahal, ni Prophet Elijah, ang sabi niya, pabayaan mo muna na ako'y umuwi sa amin. Amen. Para mahagkan ko ang aking ina. At kanyang iniwan ang mga baka at tumakbong sinundan si Elias at sinabi, Sinasamo ko sa iyo, pahagkan mo sa akin ang aking ama at ang aking ina at susunod ako sa iyo. At sabi niya sa kanya, bumalik ka uli sapagkat ano ang ginawa ko sa iyo. Ibig sabihin, hinagkan niya ang kanyang magulang. Ever say amen. Ever say amen. Love ba? Hagkan ba? Ibig kinis niya ang kanyang mama. Ang mabait na Diyos nang siya'y nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, sapagkat nandun sa baba ang kanyang ina na si Maria. Wala na si Joseph, siguro namatay na si Joseph noon. Balo na si Maria. Ang sabi ng mahal na Panginoon kay Juan, huwag mong pabayaan ang iyong ina. Ever say amen. Inintriga niya ang kanyang ina kay Juan. Behold thy mother. Son, behold thy mother, behold thy son. Mga minamahal, ang mahal na Panginoong Yesus, isang uliran, ever say amen. Nagpakita siya ng affection sa kanyang ina. Hindi sa pasaway, ever say amen. Doon mga minamahal, hanggang sa kanyang kamatayan, inambilin niya sa kanyang alagad.
Ang care, pag-care, napaka-importante sa ating mga nanay. Ever say amen. Halimbawa, yung ating nanay, hindi ko naman pinapanalangin, halimbawa lang, dumating yung araw na may sakit na ang iyong nanay at hindi niya magawa ang kanyang personal na paggawain. Mga minamahal, minsan binibitbit, binubuhat, mga minamahal, pinapakain, niniliguan. Ever say amen. Amen. Huwag nating ipagkait. Ever say amen. Amen. Alalahanin mo na kay baby pa, hindi nagsawa ang iyong ina. 9 na buwan kang inalagaan sa kanyang tiyan. Ever say amen. Nung ipinanganak ka dito sa babaw ng daigdig, paano ka mabuhay kung wala ang iyong ina? Ever say praise the Lord. Amen. Amen. Paano ka mabuhay kung wala ang iyong ina? Mga minamahal. Kaya hindi basta-basta. Ever say amen. Hindi ka ganun kadali na lumaki. 1 taon, 2 taon, 3 taon, 4 na taon. 5 taon, 6 na taon, 10 taon. Inalagaan ka pa rin. Ever say amen. Huwag mong ipagkait kapag ang iyong ina ay naratay na sa banig ng karamdaman. Ever say amen. Kapag ang iyong ina mahina ng pandinig. Ever say amen. Kapag hindi na siya makalakad, hindi na siya makaligo sa kanyang sarili, ikaw ang tatayo ngayon na mag-alaga, mag-care sa iyong ina. Isang malakas sa palakpak para sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Huwag mong ipagkait. Mga minamahal, ang pagkakataong yan, ipakita mo sa iyong ina. Mga minamahal, ipakita mo sa iyong ina ang iyong pag-care. Mga minamahal, hindi, kasi minsan, pag bingi na kasi, pag mahina ng tenga, sinisigawan na lang. Ever say amen. Pinagsasawaan na lang yung kanyang nanay. Pinagsasawaan na lang yung kanyang nanay sa pagkain, pagluto ng pagkain, pag-aruga, paglinis sa kanyang ina. Mga kapatid, ito'y warning. Ever say amen. Huwag niyong kalimutan ang salitang aking sinalita. Huwag niyong ipagkait sa inyong ina. Mga minamahal, ang inyong pagmamahal pagdating ng araw na matanda na ang inyong mama at wala ng lakas, mahina ng katawan. Huwag mo siyang pagdamutan ng pagkain. Huwag mo siyang pagsawaan. Everybody say, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, dahil nakikita pa rin ng Diyos yon, meron kang reward sa Panginoon. Everybody say, amen. Meron kang reward sa Diyos kapag ipinakita mo sa iyong ina ang iyong pagmamahal. Hindi ka kakalimutan ng Diyos. Darating din ang araw, mangyayari din sa iyo yun. Everybody say, amen. Kung anong itinanim mo, yun ang anihin mo. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Kapag ipinagkait mo sa iyong ina, ang pagmamahal, darating araw, mangyayari din sa iyo. Pagkaitan ka rin ng iyong mga anak. Ever shout, praise the Lord. So mga minamahal, maliwanag po mga kapatid. Mother's Day ngayon, after ng gawain, pameriendahin ninyo inyong nanay. Ever say, praise the Lord. I-treat nyo sa labas. Amen. Mama, na ako'y sweldo. Kaunta sa gawas. Ever say, praise the Lord. Amen. Bili nyo ng duster. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Huwag nyo pagdamutan ng inyong mga nanay, mga kapatid. Very emotional itong mga ganitong pangyayari. Kapag dumarating ang Mother's Day, mga minamahal, sayang, mga kapatid, wala na kaming nanay. Kung buhay pa sana si nanay, ever si man, may bigay natin yung gusto natin. Sabi nga ng kapatid ko noong may sakit si nanay, kapos-kapos tayo sa financial. Siyempre may mga maintenance yung mga matanda. Hindi natin siya mabili ng kahit pa-maintenance. Ngayon, kung sana ibalik yung panahon na yon, kahit isang sako pang maintenance, bibili natin. Amen. Mga minamahal, ibig ko sabihin, mga kapatid, talagang maiksi ang buhay. Huwag nating ipagkait, mga minamahal. Pagpapalain din tayo ng Diyos, ever say, praise the Lord. Kapag mga minamahal, binigay natin ang pagmamahal natin sa mga ina, ang Diyos pong magpala sa atin. Ever shout, praise the Lord. At tayo rin po nagbibigay pugay sa ating mabait na Diyos. Binigyan tayo ng beloved assistant pastor, mga minamahal ng alaga sa ating kaluluwa. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Ginamit sila ng Diyos kung paano tayo alagaan sa spiritual. Napakahirap ang kanilang pinagdaanan.
Subalit hindi sila sumuko. Bakit? Napakamahal nila sa atin. Everybody shout, praise the Lord. Iniibig nila ang ating kaligtasan, iniibig nila ang ating kaluluwa. Hindi nila pinagkait ang sakripisyo, pag-aayon o pagpupuyat, pananalangin sa Diyos. Hindi nila kompromiso ang kaligtasan para sa atin. Ngayon, nagtatamasa tayo ng dakilang pribileyo na relasyon natin sa mabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Pinagpala tayo sa mga minamahal ng mahal na stand pastor sa iglesyang ito. Everybody say amen. Tumayo sila, mga minamahal, sa salitaan ng Diyos. Everybody say amen. Kaya pinagpala ang banal na iglesia. So mga minamahal, isang malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So ulitin ko po, Mother's Day ngayon, mga minamahal. Minabigyan natin ng malakas na palakpak ang lahat ng ina ng tahanan. Praise the Lord. We love you so much sa ating mga ina ng tahanan. Ang Diyos ang magbigay sa kanila ng mahabang buhay. Tayong lahat ay tumayo, mga minamahal.